And good morning! Friday! Real Talk 101, episode 106. Okay, so kukuha tayo dito ng isa at i-discuss natin. Ito yung 5th episode for today. At iniimbitahan ko po kayong lahat. Sa lahat ho na mag-subscribe doon sa YouTube channel ko. No? Mag-subscribe ho kayo doon, tapos mag-like ho kayo doon ng mga videos ko. At magkakaroon kayo ng free cleansing. So, kailangan message dun kayo mismo mag-comment sa mga videos. Okay? So, at least like nyo at least mga 30 videos doon. 30 likes, bawat video isang like, tapos mag-subscribe kayo, and then i-share nyo yung mga videos sa 10 katao at magkakaroon kayo ng free cleansing. Okay? So, kukuha tayo dito ng isa. Ganon din yung gawin nyo sa Facebook. Kapag nag-subscribe kayo doon sa Facebook, nag-like kayo sa mga videos doon, at least 30 likes din doon, at saka nyo rin makukuha yung mga rewards. Okay? Kuha tayo dito. Isa. Exploration. This is Hippopotamus. If you have become bored with your life and you have the creative power to steer things up and revitalize everything, you can do this by starting new projects, setting new goals, and making spiritual connections. So, kakasimula lang kahapon ng new karma phase. So, ibig sabihin, kung dati ka ng kinakarma, ay matutuloy at madudugtungan pa ang karma mo kahapon hanggang katapusan ng 2025. Ito yung matagal ko nang sinasabi sa lahat ng mga viewers ko, clients ko, na kapag ikay nasa good karma, ituloy mo yung paggawa ng kabutihan para tuloy-tuloy din yung good karma na mangyayari. But if you are experiencing a bad karma, at hindi mo napagpasyahan sa sarili mo na magbago ka, hindi mo napagpasyahan sa buhay mo na gumawa ng kabutihan, then tuloy-tuloy din yung kamalasan. Maliban na lang sa minana mong karma. Kasi kapag ikay isang anak at masama ang loob ng magulang mo sa'yo, no? Nasaktan mo damdamin ng magulang mo, isa na yan sa mga dahilan kung bakit ka makakarma sa buong buhay mo kapag ikay naging magulang na din. So, wag kang magtaka kung bakit kahit gaano ka kasipag, kahit gaano ka kamasinop, adjust, 'di ba, sa trabaho, sa pag-aalaga sa pamilya mo, hindi ka pa rin na umuusad sa buhay. Yung kailangan mo na diyan is iparitual mo ang sarili mo para magkaroon naman ng healing process yung karma or yung bad karma sa buhay. Kasi never kang magkakaroon ng kaginhawaan kung hindi mo ito ipaparitual at hindi mo ito puputulin. So, kakasimula pa lang yesterday, kung gusto mong putulin yung kamalasan sa buhay mo, kamalasan sa pera, sa negosyo, sa pag-ibig, sa kalusugan, sa pakikitungo, pakikisama, at sa lahat-lahat na, gawin mo ngayon din. Huwag ka nang magsayang ng panahon dahil si karma hindi rin nagsasayang ng oras. So, choice mo yan sa buhay mo. Kung hindi mo aaksyonan ngayon, hanggang 2025, magsasuffer pa din. Kung nasa bad karma stage ka, it will continue up until the end of 2025. Ganun din. If you keep on doing good things now, then you will have that blessings up until end of 2025. Pero asahan ninyo na kung ano yung matimbang for the past 10 years na ginawa ninyo, yun yung matatanggap ninyo. Okay? So if you want to book for a full private reading, please leave a message or drop a comment. Again, sinasabi dito ni Real Talk, mag-explore ka. So kung ikaw yung tipo ng tao na bigo sa pag-ibig, kakahiwalay mo lang or hindi ka pa nakapag-recover or naka-recover, then gumawa ka ng ibang bagay or libangan mo. If you do have your fur babies, then focus your time on your fur babies. If you have children, if you have your family with you, then focus ka doon.
Kung pera naman yung problema mo, then you go online. Try to study a lot of strategies, a lot of ways for on how you will be earning a lot of money. Kasi hindi naman sinasabi na kailangan mo talagang kumita ng milyon eh. 'Di ba? If you are the type of person that you are struggling paying your bills, then why don't you look for another option that can contribute you somehow to pay your bills every month? Kasi every month lang yan eh. So if there are 30 days in a month, so if you work 25 days in a month, you still have 5 days for relaxation for yourself. So you have 25 days to save. If your bill is about 1,000 or two, then you just have to look for an additional income that may give you at least 2 or 3,000 per month, and that will cover your bill. If you are earning less than 500 per day, and then you want to help your husband or your wife to support your daily needs, then that's the time that you have to probably start a small business on your own. Use the online access for you to have that small income, to have that additional sources of income that might be one of your luckiest business in your life, because maraming tao na nagbibigay or nagsumusubok, no, ng maliliit na negosyo na hindi nila inakala na yun pala yung trigger point or trigger or ignition sa buhay nila para umunlad sila. So yung susi doon kung papaano ka maging masaya sa buhay mo, sa negosyo mo, sa pamilya mo, makontento ka kung ano meron ka. Tanggapin mo kung ano lang yung kaya mo. Kasi Diyos na yung bahala. Kung deserve mo na bigyan ka ng sobra, Diyos na rin bahala dun. Universe na bahala dun. Ang mahalaga, naging totoo ka, wala kang inaapakang tao, wala kang ginagatasan tao, wala kang nilulokong tao. 'Di ba? Kasi, yan yung magbibigay sa'yo ng bad karma. Yung gagamitin mo ang kapwa-tao mo para sa sarili mong kapakanan. Magkaiba kasi yung lalapit ka, hihingi ka ng tulong minsan, tapos gagamitin mo sa tamang paraan at uunlad ka, tapos balikan mo yung taong tumulong sa'yo at pasalamatan mo. Yun ganun dapat. Pero kung ikaw naman yung tipo ng tao na sabihin na natin balasubas, di talagang kakarmahin ka. Simula kahapon, tuloy-tuloy yan. So, yung susi dyan, sa utos ng Diyos, gumawa ka ng kabutihan, aani ka ng kabutihan. Gumawa ka ng kasamaan, aani ka ng kasamaan. Yun na yun. So, kung meron kang minanang karma, magpa-reading ka, magpa-ritual ka para matapos yan. Kung gusto mo namang umunlad ang buhay mo, magpa-reading ka at magpa-ritual ka, gagaan din ang buhay mo. Pero kung ito isa namang sabihin natin, yung mahal mo sa buhay, ginayuma, ipatanggal mo yung gayuma. Kung yung tao naman or yung mahal mo sa buhay ay kinulam, binarang sinumpa, ipatanggal mo rin yun para umunlad din yung buhay. Kasi minsan, magtataka ka, 'di ba? Lahat kayo marunong kumita ng pera, pero bakit hindi pa rin sapat? Nandoon yun kasi alam ng kalaban nyo na mahina ang spiritual aspect of life nyo. Mahina yung belief nyo sa spiritual na side. Kaya dun kayo tinitira. So sana itong Real Talk 101 natin episode ngayon ay maging susi para magising ang lahat ng dapat magising sa katotohanan na wala kang ibang sasandalan, sarili mo lang. Wala kang ibang pagkakatiwalaan, sarili mo lang. Dahil ikaw lang ang nakakakabisado sa sarili mo, sa takbo ng utak mo, puso mo, isipan mo, damdamin mo. Kontrolado mo sarili mo lang. Hindi mo kontrolado ibang tao. Kaya kahit gumawa ka ng kabutihan, kung hindi naman nila ito bigyan ng pagpapahalaga, wala ka ring magagawa, 'di ba? You better support yourself first, no? Bago ka maging hero sa mata ng ibang tao. Dahil walang hero na nagpapakamatay. Maliban kay Rizal siguro. Pero sa atin ngayon wala eh. You have to survive. Okay? So that's the real talk right there. If you want to survive, check all the possibilities and options. And the main key of that is to do a private reading para alam mo kung ano yung do's and don'ts sa buhay mo. Maraming salamat po. See you tonight sa live natin.
Good morning.